Matinding tama sa ulo ang naging sanhi ng pagkamatay ng 7 taong gulang na si Aaron Veraces. Ito ay matapos siyang ihambalo sa kalsada ng sariling ama noong 27 ng Abril taong kasalukuyan. Ano nga ba ang nagtulak kay Erdy para walang awang saktan at patayin ang sariling anak? Mabuting asawa sa kanyang may bahay at ama sa kanyang 3 anak. Ganito ilarawan ng kanyang pamilya si Erdy, 26 na taong gulang. Mabait naman po siya. Pag galing niya sa trabaho, binibilan niya po ng mga merienda ang bata. Nakikipaglaro din po minsan. Sinasabayan din niya ang mga laro ng bata minsan. Ayon sa mga magulang ni Erdy na sina Ernesto at Josephine Veraces, paboritong anak ni Erdy ang panganay na si Aaron. Galing sapa. Mama. O, magmerienda muna kayo. Mahal na mahal pa niya yung paborito po niya yung panganay niya. Pag pinapalo ng nanay, kumakampi po talaga siya. Nag-aaway po silang dalawa. Kinakampihan niya talaga yung mga anak niya na Pag pinapalo ko po ang bata, minsan po kasi may ginagawang kasalanan, napipitik ko, nagagalit po siya. Sabi niya, huwag ka naman ganyan sa anak mo kasi sobra naman yan. Kaya hindi lubos maisip ng pamilya kung paano nagawa ni Erdy na saktan ang sariling anak. Kaya hindi po ako makapaniwala na nagawa niya sa anak niya tapos hindi niya nakilala na tumawag pa po sa kanya ng papa. Aminado ang pamilya Veraces na halos 5 taon na ang nakararaan nang malulung ang ama ng biktima na si Erdy sa ipinagbabawal na gamot. Mula raw noon, tila nagbago si Erdy. Ang dating mabuting haligi ng tahanan, tila unti-unting nagbago ang ugali. Tapos nung inanak na po yung pangatlo, doon po nagsimula. Parang naano namin siya na may mga bagay siya na nakikita namin na hindi siya makatulog. Ngayon, napapansin po namin na lagi siya may tubig. Hindi po niya minimintin yung tamang pagkain. Naisip namin baka ito na-impluwensya na ng mga ipinagbabawal na gamot. Yun nga po, hindi kami nagkamali. Nag-iba ang kilos ni Erdy at naging magagalitin ayon sa ama na si Ernesto. Sakto lang na nakikinig siya sa tatay niya. Pag kinakausap siya, yun, nakikinig pa siya. Dahil sa pagkawala, ipinabarangay ng araw ni Mang Ernesto ang sariling anak taong 2020. Siguro kailangan na natin siya ipasok sa rehab. Ano po ba? Paano po ba? Teka lang po. Eric, pakihanap nga yung form ng DSWD. Na-detail siya doon, so pinahuli naman ng barangay. Bali, ako po ang kasi ayaw ko siyang makasakit. Tumawag po kagad ako ng barangay na hulihin siya at saka i-detainin muna sa barangay. Nagwawala rin po siya kaya nagsisigaw, kung ano sinasabi, kinakalampag niya po yung nung bahay nila, yung gate, parang sisirain. Bigla pong humingi po rin ng tulong sa akin, yung po na magulang. Kagad na rin po ako mismo po rumisponde, nagsama rin po ako ng mga tao ko. Kaya nahuli ko po yon ng maayos, pero nagwawala rin po siya. Kasi nung pandemic po, kami po ay hirap talaga. Hindi po namin kapos ko. Kasi ang totoo lang po, wala kaming trabaho noon. O, inumin mo to palagi ha, para kumalma ka. Sa halip na ipasok sa rehabilitation center, pinainom na lamang daw ng pamilya ng gamot na pampakalma si Erdy. Walang idudulot na maganda yan. Tignan mo, 3 na mga anak mo. Ayusin mo na pamilya mo. Yun ang pinapainom sa kanya kasi yung unang sakit niya po, gumaling siya. Kumalma naman siya. Kasi pampakalma daw po yun ang iniinom niya. Tapos, okay naman po siya yun. Nakakausap siya ng maayos. Nakikinig siya sa mga sinasabi. Matapos uminom ng gamot, muli raw nakabalik ng trabaho si Erdy. Pero nito lamang 27 ng Abril, nagulat ang kanyang pamilya nang bigla itong magwala. Ano? Problema mo, ha? Ano? Hoy, Ernie! 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 Tama na! Tama na! Paano
humantong sa malagim na krimen ang pag-amok ni Ernie. Tama na, tama na, tama na. Uy, dali na! Tama